Paano na nga ba mag-apply pa Japan ngayong 2026? Hi dear, tara sagutin natin to at pag-usapan habang ina-unbox ko itong regalo ng kapatid ko noong nakaraan pa. Sa mga hindi pa nakakaalam, by 2027 magbabago na po ang sistema dito sa Japan at mawawala na ang TITP or yung Technical Intern Training Program. Pero ngayong taon, so far wala pa namang masyadong pagbabago sa proseso ng pag-a-apply papuntang Japan. Same as before, mas maganda pa rin na mag-walk-in papunta sa mga agency para magpasa ng mga requirements at mag-fill out ng application form. Ito po yung mga requirements papuntang Japan. I-screenshot nyo na lang po para makuha nyo. At dito naman po kayo pwedeng mag-apply sa YWA Human Resource Corporation na agency. Ito po yung agency namin at napakarami na nitong napaalis. Pwede rin po kayong mag-try mag-apply dito sa mga iba pang agency na legit din. Sa pagkakaalam ko po hanggang ngayon wala pa ring processing fee or placement fee papuntang Japan. At karamihan pa rin sa mga agency na nagpapaalis papuntang Japan ay libre pa rin ang Nihongo at sagot pa rin ito ng mga employer. Sa agency po namin na YWA Human Resource Corporation, kung dati po ay 2 months lang yung pag-aaral ng Nihongo, ngayon po ay 3 months na. Nadagdagan na ng 1 buwan at malaking bagay po ito para sa mga nag-aaral ng Nihongo para mas marami po silang matutunan. Kaya sa mga gusto po talagang mag-Japan, ini-encourage ko na mag-apply na kayo ngayong taon habang hindi pa nababago ang polisiya. Yung age limit naman po meron talaga, magkakaiba lang yung qualification, depende sa agency at sa employer. Pati po yung duration ng pag-aaral ng Nihongo magkakaiba po depende sa agency. Pero ibang usapan naman po kapag SSW yung a-applyan. Kadalasan po bawal yung may tattoo pero hindi naman siguro sa lahat. Pwede nyo pong i-check yung mga FB page ng agency for more information. Yun lang, sana nakatulong. Salamat sa panonood!